Ah! Aray! Manganganak na yata ako! Luciano! Humingi ka ng tulong! Dalawa! Tatlo! Ere! Ako ay sinilang noong Hunyo 1961 sa Calumba, Laguna. Ako ay pangpitong anak ni na Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso E. Cantos, ang aking mga magulang. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonso Rialonda, o mas kilala bilang Pipi. Bata pa lamang ako ay pinakita ko na ang interes sa pag-aaral. Nagsimula akong magbasa at magsulat sa murang edad dahil sa aking ina na nagturo sa akin ng mga unang letra. Malapit kami sa isa't isa ng aking nakakabatang kapatid na si Concepcion. Tinuruan kami ng aming magulang kung paano magmahalan at magtulungan. Sa lahat ng aking babaeng kapatid, pinakakamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Concha, sanhi ng malubhang sakit sa edad na 3. Labis akong nalungkot sa pagkamatay niya. Iyan ang unang pagkakataong lumuha ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Ina, nais mo bang marinig ng aking tula? Siyempre naman, Maeho. Maaari mo ba itong basahin sa aking harapan? Opo, ina. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kaniyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, tulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan sa nayod mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kaniyang salita mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang anghel, sapagkat ang puong maalam tumingin, ang siyang nagawad nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may alpabito at sariling letra, na kaya nawalay dinatna ng sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una. Sa mga araw na lumipas, napagdesisyonan ng aking mga magulang na kailangan ko nang pumasok sa isang paaralan. Hunyo 1869, linggo ng hapon, ay pinapunta na ako sa binyan na inalalayan ng aking nakakatandang kapatid na si Pasiano. At doon na nga nagsimula ang pakikibaka ko na malayo sa aking pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Magandang umaga po, bro. Isang madali. Umayo kong lahat at batiin yung bagong klase. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Maaari na nang umuwi sa Rizal, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Hindi lang po, bro. Ha? Ako, Chonggo? Maitin ka na nga. Maikli pang alam mo. Sino nagpasimulan dito?
Siyang napasimuno nito. Sa Binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa loob ng aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyante na may nagawang kasalanan o may nagawang hindi tama. Bagamat madalas akong kinukutya ng aming kamag-aral at pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa rin makapag-aral at mangibabaw sa aking mga kamag-aral sa Binyan sa pang-akademiko. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan ay sumambulat naman ang masamang balita ng aking ina raw ay hinuli at ikinasuhan ng kanyang hipag na magkasabuhat raw ang aking ina at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawala na ako ng tiwala sa pagkikipagkaibigan. Hindi mo na magamit ang apelyedong merkado, lubhang mapanganib para sa iyo. Manadamay ka sa paghihiganti ng kaaway ng ating pamilya. Bakit naman kuya? Pinag-iinitan ng ating pamilya dahil malapit tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na taasan ng buwis ay binibigyan ng kahulugan. Kaya ikaw, Pipi, mag-aral kang mabuti at umuipahiya ang ating pamilya. Ano lang ang apelidong aking gagamitin? Simula ngayon, Rizal na ang apelidong gagamitin mo. Buenos dias, Padre. Rizal, bumati ka. Buenos dias, Senyor. Luis Diaz. Ikaw ba si Rizal? Tama, siya ang magpaparehistro. Mukhang maliit at sakitin para sa kanyang edad. Mukhang hindi magtagal dito, hindi pa riyan, nahuli siya sa Kumuha ako na pagparehistro. entrance exam sa kolehiyo ng San Juan de Letran na siyang unang hiling ng aking ama. Ngunit kalaunan ay nagpunta ako sa Ateneo de Manila. Si Padre Jose Vic ang naging guro ko sa aking unang taon sa Ateneo. Ako ay nagtapos bilang valedictorian kasamang aking mga kaklase. Noong 1878, natapos ko ang aking kursong Vocational Surveyor sa Ateneo na nakakuha sa akin ng titulong Perito Agrimensor. Dito ko na nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyana. Dito ko na nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyana na kasama sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olympia. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay kababaan ng bahagya at may mga mata na minsan ay kumikislap at kung minsan na may malalim at malungkot. May mga pisngi na namumula-mula. Siya ring may ngiting nakakagayuma at nakakaakit. Habang kausap ko siya, yung tinti kong nadama ang napakatanis ngunit nakakasalang pag-ibig. Ang mga sugat niya ay parang palasok na bumabaon sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit nodot ang aming suyuan nang pauwiin na siya ng kanyang ina upang ipangakong ipapakasal siya sa isang mayamang lalaki sa kanilang bayan. Pagkatapos ko mag-aral sa Ateneo, nagtungo ako sa Universidad ng Santo Tomas. Ang unang programa ko ay Filosofiya at Panitikan. Ngunit nang naglaon ay lumipat ako sa medisina dahil ang bunsong lalaki noong unang panahon ay madalas ginawang pari o doktor para pagsilbihan ng kanyang mga magulang at ang mga nakakatandang kapatid. Mababa ang aking marka sa Universidad ni Santo Tomas kumpara sa Ateneo. Hindi rin ako nasiyahan sa panatili ko sa Universidad ni Santo Tomas dahil sa diskriminasyon sa lahi at nakakasuklam na estilo ng edukasyon ng mga Frailing Dominico. Ang pangalawang Leonor sa aking buhay, siya ay si Leonor Rivera. May maputing balat, along-along buhok na namumula, may kalakihan at maitim na mga mata at mahabang pilik mata, ilong na may katamtamang tangos, ngiting binabagayan ng dalawang piloy na malarosas na mga pisngi, matamis at tinig na binabagayan ng mga kahali-halinang halakhak.
pumunta ka sa Europa at ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng iyong medisina. Bakit naman ako, kuya? Dahil ikaw lang dapat doon, Pepe. Hindi lang ako nagdesisyon nito, pati na rin ang ating kapanig. Papadalan ka na namin ng pira, buwan-buwan. Ngunit paano si Nanang at si Tatang? Sigurado hindi sila papayag. Ako nang bahalang magsabi kila Nanang at Tatang. Subalit, nais na iwan si Leonor, ang aking hero. Huwag kang maging magsarili para din sa iyong kinabukasan. Umalis na ako patungong Espanya habang nasa Europa. Naging bahagi ako ng kilusang propaganda na kumokonekta sa mga Pilipinong nagnanais ng reforma. Isunulat ko ang aking unang nobela, Ang No Limit Ang Hiri, isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas. Partikular na pinagtutuunan nito ang mga papel ng mga Katolikong praile. Yung pulo ka na anak ko na pag... Go! Luciano! Luciano, humingi ka ng tulong! Dalawa! Tatlo! Iri! Sunggo! Ha? Ako sunggo? May team ka na nga. May kitang ka lang yun. Nagpasimula dito!